Ang nakikita ngayon sa balita tungkol sa Syria ay usok lamang ng mas malaking apoy. Kakakalunsad lang ng Pentagon ng Operasyong Kako Strike, paghihiganti lang talaga. 70 target ng Islamic State of Iraq and Syria ang nabura sa mapa matapos ang pagkamatay ng 3 Amerikano sa Palmyra noong ika-13 ng Disyembre. Pero kailangan nating maintindihan ang isang bagay sa realidad at iyon ay ang Islamic State of Iraq and Syria ay nakaraan na. Ang Pentagon ay gumagamit ng maso para sa isang langaw, habang dito sa Israel ay ginagamit namin ang bisturi sa mismong puso ng halimaw. Ngayon, ilalantad ko sa inyo ang hindi pansin ng mundo, ang katotohanan sa likod ng mga pag-amin na kamakailan lang inilantad ng Israel. Pinag-uusapan natin ang mga operatiba ng Israel na naglalakad sa Syria, sa mga lugar na akala ay imposibleng pasukin. At isang komandante ng Hezbollah ang umamin ng lahat tungkol sa isang planong pandagat na layuning sakalin ang Israel. Kung akala nyo gitnang silangan lang ito, hintayin nyo pa dahil palihim nang ipinadala ng gobyerno ng Taiwan ang kanilang kalihim ng ugnayang panlabas sa Jerusalem. Mayroong koneksyon sa pagitan ng mga misil sa disyerto ng Syria, mga barkong Tsino at syempre ang kasalukuyang pinoproblema tungkol sa mga misil sa Iran. Magsimula tayo sa Syria. Noong Disyembre 13 inatake ang isang United States-led coalition patrol sa gitna ng Syria. Ang Syria, isang lugar na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing natural na taguan ng mga selula ng Islamic State of Iraq and Syria. Ang pag-atake ay isinagawa ng isang sumingit na konektado sa Islamic State at nauwi sa pagkamatay ng 3 mamamayang Amerikano. 2 sundalo ng National Guard ng hukbong Amerikano at isang sibilyang tagasalin na nagtatrabaho kasama ang koalisyon. Ang pangyayaring iyon ang nagtulak sa pagputok 6 na araw matapos, kaya 2 araw na ang nakalipas, naglunsad ang Pentagon ng bagong operasyon. Hindi ito isang simbolikong tugon. Ito ay isang malakihang operasyong panghimpapawid na idinisenyo para parusahan at buwagin, hindi para magbabala. Sa operasyon na iyon, mahigit 100 precision-guided na mga bala ang inihulog laban sa humigit kumulang 70 magkakaibang target ng Islamic State of Iraq and Syria na nakakalat sa isang napakalawak na bahagi ng teritoryo ng Syria. Mula Homs, dumaan sa Palmyra hanggang sa mga lugar malapit sa Deir ez-Zor at Raqqa, lumahok ang mga F-15 fighter jets, A-10 Bartok na eroplano, ang mga kilalang Thunderbolt II, mga Apache helicopter, at mga precision artillery system na HIMARS. Narito ang isang mahalagang detalye na nagsasabi ng marami kapag lumitaw na ang mga kilalang A-10 ng Amerika. Hindi ito para magpakita lang ng presensya, kundi dahil may mga matitibay na posisyon, ibig kong sabihin ay mga bunker, sasakyan at mga estrukturang kailangang sirain ng eksakto at malakas. Maraming ngayong nagtatanong, lumahok ba ang Israel sa mga pag-ataking ito? Bueno, ang maikling sagot ay hindi. Sa mga pambobomba, kahit papaano, pero ang buong sagot ay mas interesante. Naabisuhan ang Israel bago ang operasyon bilang bahagi ng mekanismo ng pag-iwas sa sagupaan sa himpapawid sa Syria. Iyan ay isang karaniwang protokol. Pero kasabay nito, nagsasagawa rin ang Israel ng sarili nilang mga operasyon sa timog ng Syria, lalo na sa lugar ng Kuwait na malapit lang sa Golan Heights ng Israel. Habang binobomba ng Estados Unidos ang Islamic State of Iraq and Syria sa disyerto, nagsagawa naman ang FDI ng mga paglusob sa lupa, nagtayo ng pansamantalang mga checkpoint at inaresto ang mga operatiba na konektado sa mga pro-Iranian na milisya. 2 magkaibang front sa parehong oras, isang malinaw na mensahe, walang bakanteng espasyo. At narito ang isang napakahalagang impormasyon. Ang operasyong ito ng Estados Unidos ay isinagawa sa pahintulot ng bagong gobyerno ng Syria. Matapos ang pagbagsak ni Bashar al-Assad noong 2024 hayagang sinuportahan ng Damasco ang mga pag-atake, isang bagay na hindi maiisip 2 taon lang ang nakalipas. Gayunpaman, lahat ay may malaking pagdududa sa kung ano ang maaaring ginagawa ngayon ni Gulenino sa Syria. Tungkol naman sa Islamic State of Iraq and Syria, buhay pa rin sila.
Siyempre, pero hindi na sila kumikilos sa isang vacuum at malinaw na binabago nito ang lahat ng kondisyon sa laro. Hindi na sikreto na muling nabubuhay ito tulad ng FNX, pero malinaw na iba na ito ngayon. Samantala, at ito ang mahalaga, nakatutok ang tensyon sa Israel sa ibang panig na mas delikado kahit sa pangmatagalan o panandalian. Ayun nga mismo ang punto. Tungkol ito sa Iran. Matapos ang 12 araw na digmaan noong Hunyo 2025, inakala ng marami na labis nang napahina ang Iran. Mas komplikado ng kaunti ang realidad. Sa mga nakaraang linggo, nagsimulang magbabala ang iba't ibang intelligence sources tungkol sa mabilis na pagbangon ng arsenal ng mga misail ng Iran at napag-usapan pa ito sa mga Amerikanong media at ilang kanluraning media. Isang nakakagulat na bilang na 3,000 misail kada buwan ang kakayahan ngayon ng Iran na gumawa ng mga misail. Ang bilang na yan, gaya ng narinig mo, ay di realistiko. Sa Israel, ano ang sinasabi? Bueno, ang mga ulat ng intelihensya na ibinabahagi ay mas makatotohanan. Ang mga mas seryosong pagtataya ay nagpapakita na ang Iran ay maaaring gumagawa ng humigit kumulang 300 misail kada buwan na mas makatotohanan. Pero sa totoo lang ay nakababahala pa rin. Para mailagay sa konteksto, bago ang Hunyo 2025, bago ang digmaan ng 12 araw, ang Iran ay gumagawa lamang ng 50 hanggang 100 misail kada buwan. Kaya ang pagtaas sa 300 ay talaga namang napakalaki. Pero may isang teknikal na detalye na nagbabago ng buong pagsusuri. Noong mga pag-atake ng Hunyo, sinira ng Israel at Estados Unidos ang mga kritikal na pasilidad. Kasama rito ang mga kilalang industrial mixer na mahalaga para sa mga solid fuel missile na bahagi ng pinakabagong teknolohiya ng Iran. Dahil dito, napilitan ng Iran na bumalik sa maraming pagkakataon sa mga liquid fuel missile na kailangan nila. Makinig mabuti, kailangan ng 20-40 minuto para sa paghahanda bago ipadala. Siyempre, ginagawa nitong mas madaling tamaan ang mga ito ng preemptive strike ng Israeli Air Force. Habang dati, ang ibang mga Israeli, yung may mga misil, ay kayang maghanda sa loob lang ng 40 minuto, itong mga ito ay umaabot ng 40 minuto. Sa madaling salita, mas marami ng misil ang Iran, pero mas mabagal, madaling makita, at mas marupok sa atake ng Israel. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang bilang at dahil dito, sa ika-29 ng Disyembre, makikipagkita si punong ministro Benjamin Netanyahu kay Donald Trump sa Estados Unidos. Malinaw ang mensahe ng Israel. Kung umabot sa tiyak na bilang ng operatibong misil ang Iran, maaaring malampasan ang depensang panghimpapawid ng Israel. At iyon ay isang pulang linya na hindi maaaring payagan ng Israel na tawirin ng Iran. Para sa maraming mga analistang estratehiko at intelihensya dito sa Israel, hindi tanong kung magkakaroon ng panibagong sagupaan sa pagitan ng Israel at Iran, kundi gaano ito kabilis mangyayari. Ibig sabihin, hindi na tanong kung posible ito, kundi kung kailan mangyayari. Kung pag-uusapan ang mga di laging nakikitang banta, kailangan nating tumungo sa hilaga, lalo na sa dagat. At sa isang kwento na parang galing sa pelikula, syempre, sa mga bagay na nakasanayan na natin. Ang hukbong sandatahan ng Israel, ilang buwan na ang nakalipas, hindi lang ngayon, ay nahuli ng Israel ang isang mataas na komandante ng pandagat ng Hezbollah. Isang balita na ibinahagi ko rin sa inyo dito sa channel. Ang bago, ang mahalaga, at na ngayon lang lumalabas sa mga Israeli media ay ang mga interogasyon na isinapubliko. Ang operasyon ay naganap sa Batron, sa hilaga ng Lebanon, mga 140 kilometro mula sa Israel, ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Ito ay isang lugar na itinuturing noon ng Hezbollah na lubos na ligtas at iyon mismo ang naging punto ng pagbagsak na hinanap ng Israel. Ang mga komando ng Shayet 13, ang elite na unit pandagat ng Israel, ay pumasok sa pamamagitan ng dagat gamit ang mga sopistikadong elektronikong sistema. Nagtagumpay silang pigilan ang mga radar ng United Nations pati na rin ang mga radar ng gobyerno ng Lebanon na naroon. Inistorbo nila ang mga sistema ng pagmamanman. Pumasok sila sa isang bahay ng sibilyan at dinala ang target ng hindi nagpaputok ng kahit isang bala. Ang nahuli ay si Imad Hamas, isang mataas na komandante ng Naval Wing ng Hezbollah. Ang isinapubliko lang ngayon ng Israel ay bahagi ng mga inamin ni Hamas
sa iba't ibang interogasyon. Ito ay tungkol sa pag-iral at operasyon ng Unit 7,000 ng Hezbollah, isang lihim na unit na nakatalaga sa digmaang pandagat. Ano ang kanilang layunin? Atakihin ang mga plataporma ng gas ng Israel, mga barkong pangkalakalan at mga unit pandagat, lahat sa isang bugso sa estilong katulad ng nangyari noong ika-7 ng Oktubre. Ibinunyag ng Hamas na ginagamit ng Hezbollah ang mga sibilyang institusyon ng pag-aaral sa dagat bilang panakip butas at na talagang nagsasanay sila kasama ang mga puwersang Iranian gamit ang mga advanced na anti-ship missile. At ang proyekto ay direktang binabantayan ni Hassan Nasrallah at Fuad Shukr. Hindi lang ito impormasyon, isa itong mensahe. Hindi lang basta pumapasok ang Israel kung saan nila gusto, kundi nakikita rin nila ang mga tinatagong bagay ng Hezbollah. Malinaw na ang mga detalyeng inilabas ng Israel ay hindi para magbunyag ng kumpidensyal na impormasyon. Sinasabi ko na ito dahil maraming nagkokomento na hindi ko raw dapat ibinabahagi ang ganoon karaming detalye at impormasyon para sa kanila. Ayon sa mga sumusulat sa channel kong impormasyon na klasipikado, ipapaliwanag ko, lahat ng ibinabahagi ko rito ay hindi klasipikadong impormasyon. Hindi ako nagbubunyag ng lihim na impormasyon o mga lihim ng Estado. Kung ganoon, ako ay nasa isang kulungan sa Israel at hindi umiiral ang channel na ito. Ang impormasyong ibinabahagi ko sa inyo, sigurado akong para sa marami sa inyo ay nakakagulat, ngunit isa sa maraming dahilan ay dahil sa kanluran, kakaunti o halos walang pinag-uusapan tungkol sa ganitong mga detalye. Gayunpaman, isipin ninyo na lahat ng ibinabahagi ko sa inyo sa channel na ito ay dahil mismo sa gobyerno o militar ng Israel na siyang nagpapalabas nito sa publiko. Eksakto para ito ay maikalat. Para saan? Siyempre, dahil gusto talaga nilang ilantad ito. Gusto nilang malaman ng mundo kung ano ang kayang gawin ng Israel. At hindi lang ng mundo, kundi pati na rin ng sarili nilang mga kaaway. Gusto nilang makita ng mga kaaway ang lawak ng intelihensya ng Israel at para magdalawang isip sila bago subukang labanan ang mga interes ng Estadong Hudyo. Isa pang dahilan ay ang ilantad mismo ang mga kahinaan ng kaaway. Parang ginagawa silang katatawanan. Kaya kung isa ka sa mga nag-iisip na masyado akong naglalabas ng detalye sa channel na ito, huwag kang mag-alala, wala akong ultralihim na impormasyon. Ang mga impormasyong ibinabahagi ko sa inyo ay galing lang din sa mga media dito sa Israel. At syempre, mahirap para sa isang tao sa kanluran o bansang Latino-Amerikano na makuha ang ganitong impormasyon. Ngayon na nabanggit ko na yan, dumako naman tayo sa Asya, malapit sa Israel, lalo na sa bahagi ng mundo na pumapasok sa kritikal na yugto. Taiwan ang balita. Si Francois Wu, ang pangalawang kalihim ng Taiwan, ay nasa Israel ngayong buwan para sa isang napakalihim na pagbisita. Bakit sobrang misteryo? Dahil galit na galit ang China. Naglabas ang Beijing ng pinakamalaking babala sa dagat at pinalibutan ang isla ng mga barko at eroplano. At ayaw nilang may tumulong sa tinatawag nilang mga puwersang separatista. Pero nagpasya na ang Taiwan. Nakita niyo ba kung paano pinoprotektahan ng Iron Dome at mga sistemang araw ng Israel ang kalangitan ng Israel mula sa ulan ng mga kalabang misil? Kaya nandito sila at nagtatrabaho sa sarili nilang sistema, ang T-Dome. At isang mahalagang bagay, sa kontekstong ito, kakapasa lang ng Estados Unidos ng 11,000 at 100 milyon na halaga ng armas para sa kanila. Ito ang pinakamalaking tseke sa kasaysayan. Para sa Taiwan, kasama rin sa tulong militar ang 82 HIMARS na sistema 400 at 20 ATAMS na misil, mabibigat na artilyeriya at mga advanced na drone. May malinaw dito, hindi lang armas ng Estados Unidos ang gusto ng Taiwan, gusto rin nila ang doktrina ng Israel. Interesado silang malaman paano ang isang maliit na bansa na palilibutan ng kaaway ay hindi lang nakakaligtas, kundi nakakakuha pa ng mga komander sa teritoryo. Malinaw na sinabi ito ng Pangulo ng Taiwan, Lai Ching-te. Kailangan natin ang diwa ni David laban kay Goliath. At ang David ng ika-21 siglo ay tinatawag na Israel. Iyon ang kanyang mga salita. Isang alegorya na nagbibigay pugay sa pagsisikap ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa 14 na bansang Arabo na nakapaligid dito. Sa kabuuan, ang laki nito ay halos katumbas ng Hilagang Amerika, kabilang ang Estados Unidos at Canada. Hindi pa rin sila kontento at patuloy na hinahangad ang maliit na teritoryong tinatawag na Israel, kahit marami na silang pag-aari.
Hindi ito mas malaki kaysa sa estado ng New York. Mas maliit pa ito kaysa sa 47 sa 50 estado ng Estados Unidos. Pero kahit ganoon, hinahangad pa rin nila ito at sa kanilang pagnanasa. Malinaw na hindi kasama sa kanilang plano ang mga Hudyo kapag sumisigaw sila ng mula ilog hanggang dagat, na marahil ay narinig mo na sa mga protesta, sa social media at iba pa. Iginigiit nila ang buong teritoryo ng Israel, hindi lang isang bahagi, kundi lahat. Kaya para sa mga hangarin ng Iran at ng kanilang mga kasama, ang solusyon ng dalawang estado ay hindi solusyon para sa kanila. Ang tunay na solusyon para sa kanila ay ang alisin ang mga Hudyo. Kaya, ang maliit na teritoryong ito mula ilog hanggang dagat ang magiging pinakamahalaga nilang tagumpay. Gayunpaman, gaya ng kinikilala ng Pangulo ng Taiwan, hanggat nananatili sa puso ng Israel ang tapang at katalinuhan ni David, paulit-ulit na mabibigo ang mga plano ng kanilang mga kaaway. Pero hindi lang ito tungkol sa tibay ng puso ni David. Sa totoo lang, ang nagpapatatag sa Israel ay ang kanilang pananampalataya na kinikilala na ang nakipaglaban kasama ni David noon ay siya ring ngayon ay nangunguna siya sa atin, ang pananampalataya sa Kanya na lumalaban sa ating mga laban. Sa Kanya na nagtatanggol sa atin mula sa nakakatakot na Goliath. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-activate ang bell. Kita-kits sa next video.